Ng tanghali mga kabay. So meron po akong approved repair dito. Job number 39851. Ang model pala nito mga kabay, DWD024. Ito po yung 1/2 capacity ng DeWalt. Ayan. So ang sira lang nito mga kabay, yung housing at yung kanyang bearing housing. Ito po yung bearing housing. So ang pinaka problema niya ito lang. Ayan. Malakas po yung alog. Ayan. So papalitan siya natin ng housing at bearing housing para mawala po yung alog na yan. So tara mga kabay, samahan nyo, kakabit natin. So yan na mga kabay, nakalas na natin. Yan. Tanggalin lang natin yung screw. Aha. Tigas oh. Antigas. So yan. Ito naman yun sa cord clamp. Tapos pwede na natin itong tanggalin lahat. Ayan. Ayan. So ito mga kabay, ito po yung dahilan kung bakit malakas yung palag. Nakayod po yung kanyang lagayan ng bearing at syempre yung kanyang bearing housing, ayan, yung pinaka-busing niya lumuwang na. Kaya ko po siya pinalitan. So ang ililipat lang natin dito mga kabay, itong kanyang seal. Ayan. So kailangan natin ilipat yan dito sa kanyang bagong bearing housing. Para yung grasa mga kabay, hindi siya matatapon papunta dito sa armature. Kaya kailangan nandyan po yung pinaka-rubber niya. Ayan. So lilipat na natin dito mga kabay sa bago. Ito yung bagong housing niya. Yan, tanggalin lang natin. Medyo punasan lang natin ito. So kung maghanap kayo ng piyesa mga kabay, dito lang yung nabibili sa Powerman Hardware, 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. So kung paano nyo binaklas mga kabay, ganun din po yung pagsalansan nito. Dahil wala naman po tayong kinalas dito na wire, so hindi na tayo magbubunot ng wire. Ayan. Wala lang tape. Ayan, ititape lang natin tong wire niya mga kabay. So ayan na mga kabay, ayos lang natin to, pa-plaster lang natin. Ayan, lalagay na natin tong armature. Tapos dito sa kanyang housing, syempre yung bearing housing, ayan, susuksok mo lang yan dyan. Tapos tulak mo lang siya hanggang pumasok. Ayan. Tapos ito, spindle, suksok mo lang. Huwag kalimutan ito mga kabay. Dito po yung nakasuksok sa kanyang armature. Ito. Ayan. Pero bago nyo isuksok yan, ito munang spindle. Tapos dito nyo sa ilalim ilagay. Ayan. So, pa-plaster lang natin maigi yung kanyang field coil. Ayan. So, pag maganda na yung ikot mga kabay, hindi na siya pigil, ibig sabihin, naka-plaster na po yung kanyang field coil. Ayan. Pero kung matigas yan, pag iniikot nyo matigas, alog-alogin nyo lang to hanggang sa lumapat. So, ayan, naipit yung screw, yung wire. Hindi tumama. So, tanggalin ko muna siya ulit. Hindi tumama, ayun, lumabas yung wire. Ayan. Balik natin ulit. Ayan. So, sasalansan natin yung kanyang wire mga kabay para hindi siya tatama pag ikot ng armature. Ayan. Kailangan lapat na lapat siya.
So yan na mga kabay, naayos na natin. So ilagay lang natin yung wire. Kailangan nakalagay siya sa ilalim para hindi siya maipit mga kabay. Kasi minsan naiipit yan pag sara nyo ng housing. So kailangan talaga nakasalansan siyang maigi. Ayan. Tapos yung carbon, lalagay na natin. Yan. So ulitin ko mga kabay, sa mga gusto magpa-repair, punta lang kayo dito sa Powerman Hardware, 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. Hanapin nyo lang po yung DeWalt na signboard. Ayan. So ang ilalagay na lang natin itong ground. Ayan. Meron po siyang ground papunta dito sa capacitor niya. Ayan. So dito lang yan sa field coil, nakadikit lang siya. Ayan, dito lang siya nilalagay. At syempre, kailangan din natin itong isiksik sa ilalim para hindi din siya maipit. So, ayan na, ayos na. Lalagay lang natin yung cord clamp. Ayan. Pinaka cord clamp, tapos higpitan lang natin. So ayos na mga kabay. Ayan, naisalansan na natin yung wire, tapos yung cord clamp na ilagay na rin. Ang kulang na lang dyan mga kabay, ito. So ito yung nagpapagana ng hammer. Ayan, pag sinisilik nyo ito, yun yung nagpapagana sa hammer tsaka drill. Yun yung plate. Ayan, selector naman, selector knob naman yung sa ibabaw. So dito lang yan nakasuksok. Yan. So, pwede natin ito isara mga kabay. Oops. Buti na lang naalala ko. Yung rubber pala mga kabay. Oh. Hindi ko na ikabit. So, dito yan sinusuksok sa gilid. Ayan. Dito. So ayan mga kabay, nailagay ko na yung rubber na dalawa, magkabilaan, tapos nalagyan ko na rin siya ng grasa. So pwede natin siyang isara. Ayan. So ayan mga kabay, oh. Kung kanina malakas yung palag, ngayon, ayan. Meron pa rin naman siya pero konti lang. Ayan. Hindi siya ganun ka tulad kanina na malakas yung palag. So ipitan natin yung kanyang screw dito sa housing. Ayan. So ayan, testing natin. So ito yung hammer mga kabay, yun yung maingay. Tapos ito naman yung sa drill, yung wala siyang hammer. Reverse sa baba. Forward. So ayos na mga kabay, ang pinalitan lang po natin dito sa DWD-024 na drill ay yung kanyang housing at syempre yung kanyang bearing housing. So maraming salamat mga kabay sa panonood at palike and share na rin po. At syempre po baka pwede makahingi sa inyo ng isang subscribe dito po sa aking YouTube account na Inom Tabay. So maraming salamat. Bye bye.